Sa pagano na pinaka first impression ko. At ito pa. Ito talaga parang pag bago ka dito, maninibago ka talaga. Kapag one time pumasok ako, tapos so alam nila na this is not normal. Hindi to normal sa kanila. Talaga, nadali ako dito. As in. Nadali ako dito as in. So, Happy New Year! Wala talaga kami magawa sa bahay. So, we decided na maglakad-lakad dito sa reservation, forest. Malapit lang naman to sa bahay, mga 10 minutes walk. So, and then, nung nagising kasi kami, nakikita namin yung mga tao na nag-walking sila. So, we think na siguro nag-walking yung mga tao dito pag January 1. So, kaya we decided na lumabas na. Kung malinis ang pagkalap ng mga ebidensya, lumalaki ang tsansa na malutas ang mga krimen. So, total nandito naman tayo sa labas. Pag-usapan natin yung mga first impressions natin dito sa UK. Oo, nung una tayong dumating na. Oo. So, what do you think? Yung pinaka number 1? Nga pala, New Year, New hair, New you. Sabi ni Father Orbos. Happy New Year, Happy New You. Tama. UDT. UDT, sa kakapanood ng Inferno. Singles Inferno. Sige na, may balik tayo sa ano. Sige. So number 1, ang first impression ko talaga dito sa UK, total Christmas. Diba? Christmas naman today. Merry Christmas. Sige, holiday plus New Year. Feeling ko, yung mga sa UK talaga, mahilig silang magbigay ng mga card. They're very thoughtful. Kahit anong okasyon, maliit o kahit anong okasyon, bibigay talaga sila ng card. Oo, like for example, birthday, leaving due, magkasakit ka, kaya dun sa mga hospital, nakikipag-exchange ng shift, may card ka kagad. Kahit magkipag-exchange lang sila ng shift, masyashock ka na the next day, meron ka na talagang card, tsaka may kasamang chocolate yan. So I think it's a simple gesture pero very thoughtful. Diba? Pwede naman kasing i-text lang na thank you, get well soon, ganyan. Pero sila more on, feeling ko engraved sa kanila since bata. Since bata. Parang ganun ata yung training nila sa school dito na yung act of kindness or gestures nila sa isa, parang pa-thank you. Ganun. Is card. Naninibago nga ako nung una kasi may mga ka-work kami na umaalis na sa trabaho for so long, after how many years, mga 20 years, tapos may mga chocolates din naman, tapos may mga gifts. Dapat may gift talaga, di ba? Sanay tayo sa mga ganun na may... sa station, as in yung mga patients, lahat magbibigay yan ng pa-thank you, ng mga chocolate or kape, basta lahat. Very pampered dito yung mga staff. Ano naman yung second? Yung second impression, sige. Okay. Sa tingin ko, yung first impression ko talaga, dito pinabilib nila ako dito as in. Kasi na-realize ko nung pagdating ko dito is they treat everyone equally. Sa bagay, napansin ko din yan. Parang everyone is equal. Actually, hindi mo laging repeat, ko din yan. mo madidistinguish yung mga taong well-off at, di ba? Tapos, yung treatment sa kanila, equal. Same talaga. Parang they value respect. Parang they will respect everyone. Regardless your race, your background. Na-remember ko nga nung nag-take ako nung ILR na residency na exam. Meron talaga dun part na you have to study na you have to be tolerant. Tolerant? Tolerant. Tolerant sa lahat. Na maging considerate ka sa mga neighbors. Yung mga ganun na parang i-instill talaga sa'yo na here, you need to respect everyone and treat anyone
actually. Oh, Hindi ka na maingay. Hindi ka na maingay. Lalo na halimbawa pag mga Pilipino may mga parties tayo, di ba? Oh, may singalong. So dapat hanggang 10 lang or 11 yung singalong kasi nga mga natutulog na sila. Pwede silang tumawag mag-report sa police or ano. Oo. Tapos at ito pa. Ito talaga parang ano na lang to. Extra. Extra to, pero ito talaga yung napansin natin at pag bago ka dito, maninibago ka talaga. Di ba? Maninibago ka talaga. Oo. Lalo na pag one time pumasok ako, tapos pumasok ako sa work, tapos alam ko lang umuulan, ganyan. So, medyo may hangin. May hangin, yung makalakas lang na ulan. So ako, normal day for me kasi nga umuulan. So, pasok lang ako, payong, ganyan. Kanta-kanta pa ako, la 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 la. Tapos nandun pala ako sa work, worried na sila kasi meron daw bagyo. Meron daw bagyo. Yung bagyo nila dito is malakas na ulan. Is parang malakas na ulan na may konting hangin na yung hangin, alam mo yung nagsasound na hangin? Yung tumataghoy na hangin. Oo. Sa kanila dito is bagyo na yun. O storm na yun, or depression, ganyan. Oo. Tapos sa kanila, worried na sila sa mga ganong situation dito. Kasi hindi naman talaga sila sanay. Tapos pag tinatanong nila kami, may bagyo pala, may depression pala ngayon. Parang wala naman. Kaya matatawa ka na lang. Pero sa kanila... Like ngayon, actually, pauwi na kami kasi si Alexa, nagsabi siya na by 5 p.m. magkakaroon daw ng basta merong storm, weather signal, number something. Sabi daw. So, naglakad muna kami nung morning, tapos afternoon, pauwi kami para... Kasi sabi 5 p.m. daw meron. So, anong oras na? 3 p.m. So, sa bahay na kami. Pero sa totoo lang, malakas lang yun na ulan. Parang malakas lang na ulan. Alam mo naman yung normal na ulan. And siguro, that's why the United Kingdom is a very progressive country. Kasi nga, hindi sila... aside from the government, how they treat their people, yung strong culture nila ever since, may factor na hindi sila din na tatamaan ng mga natural disaster. Dito actually guys, walang earthquake. Walang earthquake dito, walang bagyo na katulad sa atin. Tsaka maganda walang mga signal number 1, wala. Yung mga sakuna, wala sila mga sakuna dito. So, kaya feeling ko yung pera nila is napupunta sa mga infrastructures, yung mga sa education, sa healthcare. Lalo na yung healthcare nila dito is free talaga lahat. No need ka na mag-insurance kasi free naman talaga dito, as in 100% free. Kahit problema mo pang wala kang pamasahe pa, ibigyan ka nila. Oo, true. Pati yung car na sasakyan mo pa uwi. Kami pa yung magbubuk ng taxi para sila makauwi. Which is very amazing, no? Which is very amazing. Sa atin kasi marami tayong mga natural disaster. So, kaya siguro doon nauubos din yung, instead na ilalagay sa mga infrastructures, ilalagay sa pag-repair ng mga nasira. So, kaya siguro ganun. Pero it's okay. I still love the Philippines. Philippines. Kaya na. Ayaw paglingi. Tapos ko sa iyo, akala ko pag-ibig mo ay tunay, ngunit hindi. Sige na. Tara. Tingnan nyo na lang yung dadaanan namin. Diba? Pero andito kasi kami ngayon sa sanctuary. May anong tawag ito na sanctuary? Basta sanctuary. Forest. Parang protected area siya, part ng Cambridge. Yun ang binisita namin kasi malapit lang siya sa bahay. So, tapos para yung mga ano ba ito? May dito tawag yung abagan mga fossils. Meron daw silang nagwawaray na. Meron silang mga nakita doon at parang preserve nila yung naman yun doon. Actually, pag makita nyo, dito parang masukal, parang nandito tayo sa probinsya. Pero pag after dito sa mga tree na yan, may mga building. Yan yung yung biomedical campus. May mga, tas likod niyan yung isang hospital, and then yung hospital na pinagtatrabahuan natin.
So ganito lang to ngayon because it's winter. Pero during summer, it's very beautiful kasi para siyang secret garden. Oo. 'Di ba? Parang trees, kasi dito flowers. mag-green, ma-flowers. Pero ngayon parang tingnan mo. Of course, it's winter. Winter. Tsaka anong oras na ngayon, Meher? Parang mga 2 PM pa lang ata pero or 3 PM na. Parang ganun. Yung sun is pa sunset na dito kaya we're on our way home na. 4:30 yung sunset, 'di ba? Tapos sabi nila may bagyo doon na darating. Actually, ito pa. Isagani, nasaan ka na? Dito na ako. Kanina ba naghihintay? Kanina ba naghihintay? Natumbling ako. So, at yung pinaka-last nga na impression, ito talaga, nadali ako dito. As in. Nadali ako dito as in. Masyashock ka talaga sa pinaka-third and last na first impression. Oo. At yun ay... At yun ay... Are you happy? Oo, yun. Are you happy? Oo. Pag marinig mo na yun, ano yun? Bitag, tawag bitag mo yan? Trap. Trap yun. Ha? Are you happy? Makakasagot ka ba na, no, I'm not happy. Dapat happy ka lang parati, di ba? Are you happy? Yes, I'm happy. Yung first time akong tinanong nun, syempre, nagkagulatan kami na tinanong talaga ako na, are you happy? So, parang, yes, I'm happy. Pag ganun pala, dito, nalaman ko na that's their special way to ask you a favor. Oo. Halimbawa, are you happy to go to pharmacy? Yun. Siyempre sasabihin mo na, yes, I'm happy. And then marirealize mo na lang, teka lang, pupunta ako ng pharmacy, dami ko pang trabaho. Pero nakapag are you happy ka na, kaya nakisabi mo na yes, I'm happy. So wala kang choice, pupunta ka doon. Oo, yun. Siguro sa sobrang, polite. Oo, na kahit yung mga little things na like, pag inuutusan ka, ganyan, they will say it in the most kind way. And polite way. Oo, kaya nga. Kaya parating, are you happy? Guys, pag marinig nyo na yung are you happy, ibig sabihin yan ay humihingi sila ng favor. Humihingi sila ng favor in a kind way, in a kind and polite way. Oo, tapos ito naman, at ngayon actually, naging secret ko na yan. Kasi pag naghihingi din ako ng favor, yung una ko talagang sinasabi is, are you happy to collect the medications? Ganyan. Lahat na, are you happy? Are you happy to exchange my shift? Parang ganyan. Talagang yun yung pinaka-secret. And then hindi sila nakakatanggi pag sabihin mo din silang, are you happy? Oo, basta yung are you happy, tandaan nyo talaga yan. So guys, are you happy to like and subscribe?